Ito na nga yung pinakamalungkot na araw ko dito sa Philippines kasi ngayong araw na ito ay babalik na nga ako sa Hong Kong natapos na yung aking 26 days na vacation. So, January 5 pala yung balik ko dito sa Hong Kong, 9:35 yung aking flight at nandito na nga kami sa airport, hinatid na nga ako dito ni Habi. Binivideo ko nga siya habang inaayos niya yung aking luggage and napakasakit talaga sa heart. Napakasakit talaga isipin na kailangan pa namin magkalayong dalawa, kailangan ko pang magtrabaho dito sa Hong Kong. Kasi nga napakahirap sa Pilipinas. Kung doon ako sa Pilipinas magtatrabaho, wala namang sasahod sa akin ng 38,000 doon. Dahil yung aking hindi naman ako totally skilled talaga na pang managerial yung mga position nasa minimum wage earner lang ako, yung mga regular na employee. Grabe talaga, triple talaga yung sakit na nararamdaman ko, yung nagdadalawang isip na ako, ano kaya mangyayari pag hindi ako tutuloy, hindi na lang kaya ako tutuloy dahil namimiss ko talaga yung asawa ko, dalawa lang naman kami, kahit papaano kung sa Pilipinas, hindi naman kami magugutom dahil may trabaho naman siya. Pero ayun, nakaraos din at nandito na nga tayo sa airport. Nandito na nga ako, binivideo ko nga itong airplane na ito. Buti na nga lang yung Cebu Pacific na sinakyan ko is hindi ako na-delay dahil sakit pa naman ng Cebu Pacific na laging nadidelay. At nandito na nga ako ngayon sa airplane from Bacolod to Manila. Nakakalungkot talaga, sakit na sakit yung heart ko at kung iisipin ko at naiisip ko sa airplane, naiiyak talaga ako, nahihiya na nga lang ako sa mga katabi ko kasi parang, oh my God, bakit ka ba umiiyak? Pero as in talagang walang kapantay ang sakit ng aking damdamin. Pero inisip ko na lang mas masakit yung damdamin ng mga nanay na umaalis or iniiwan yung kanilang mga anak papunta silang abroad. Pero ako, iiwan ko lang yung asawa ko, napakasakit na. So, yun na lang yung aking mga motivation, yung mga nanay na mga abroad din, na mas lalong masakit sa kanila na may iniiwan silang anak. So, sa akin, asawa lang. Kaya wala tayong choice. Pupunta tayo at maganda naman yung sitwasyon ko dito sa Hong Kong, kaya carry bills lang. At babalik na nga rin tayo sa Hong Kong para mag-ipon na naman ng pera at this time sisiguruduhin ko na talaga na mag-ipon talaga ako ng maraming maraming pera. Lord, help me na makapag-ipon talaga ako para kung maisipan kong hindi na babalik, hindi na talaga babalik at maging okay yung sitwasyon namin sa Pilipinas. At napakabilis nga ng panahon, nandito na nga at sasakay na nga kami ng aming airplane papunta na sa Hong Kong. Sa Hong Kong na nga ba to? Ay, hindi pa pala. Nandito pa pala kami sa Manila and lilipat kami kasi nasa ground kasi kami. Sasakay pa kami ng bus papunta doon sa loob ng NAIA Terminal 3. So, yung NAIA Terminal 3, yun yung mga, yun yung, ano bang tawag doon? Yun yung airport ng pang-international. So, hindi ako masyadong familiar kasi hindi naman talaga ako nagpupunta dito sa Manila. Nakakapunta lang ako dito ngayon kasi nakakadaan lang pala ako dito ngayon kasi nandito ako sa Hong Kong or nag-abroad ako papuntang Hong Kong. But before, wala talaga ako experience na nagpunta talagang Manila. Never ever. So since nga yung aking flight is hindi maintindihan, nilipat ng Cebu Pacific yung aking 3 p.m. flight papuntang Hong Kong, nilipat nila ng 5:50. So napakahaba ng oras yung hihintayin kaya nandito ako sa airport at kumakain ng pagkain. Hindi ko din familiar kung saan yung OWA na lunch OWA Lounge, doon pala yon bago ka pumasok sa immigration. Kaso lang, ang mali ko is nakapasok na ako, so hindi ako nakapunta doon. Free sana yung food doon, kaya nandito na lang tayo kakain sa loob ng airport, which is ang mahal. Ang cup noodles is 100 pesos, pero wala tayong choice. And finally nga, nandito na nga, dumating na yung time na makapag-fly na tayo from Manila to Hong Kong. Sumakay na ako dito sa big airplane ng Cebu Pacific. Ayan, so medyo okay pa dyan, nasa window seat para ako and thank you to my employer dahil yung binook sa akin is window seat. And according sa kanila, mas medyo mahal daw yung babayaran pag nasa window seat ka and grateful nga ako dito. Medyo hindi pa ito gabi kasi nga 5:30 sumakay na kami so on board na kami yung video ang person dito. So mamaya yung travel pala from Manila to Hong Kong is nasa 1 hour and 45 minutes. So mamaya makita nyo na madilim na talaga and medyo nadili nga ito dahil traffic nga. So nagpalipad-lipad yung airplane namin sa itaas ng pangatlong beses bago kami maglanding. So ayun lang, ito yung privilege pag nasa window seat ka na makapag-video-video ka, makapag-emote-emote ka, makapag-picture-picture ng super dami. Ayan.
Ayan, so dahil Cebu Pacific nga yung binook ng aking employer, wala nga itong free food. Hindi kagaya ng Philippine Airlines na meron silang libreng snacks or libreng food, dinner. So dito kasi mas mura yung ticket kaya walang libreng food. Kaya dapat kakain talaga tayo before tayo sasakay. Ang hirap ding magutom. 'Di ba? Ang hirap ding magutom na nasa loob ka ng eroplano at pero mga pagkain doon ang mamahal din. Pero ganyan talaga no kasi nga sila lang naman yung nagbebenta, wala silang kaagaw. So sila yung doon nagbebenta. So yung coffee nila, yung Great Taste coffee is nasa 70 pesos per cup na napakamahal na. Pero wala tayong choice pag gusto nating magkape. So bibili talaga tayo. And of course, hindi ako bumili kasi namahalan ako. Kaya sabi ko, wag na. Magkakape na lang ako doon sa bahay. Ganito kakuripot ang person. At ito nga, habang napansin ko na nga na meron na akong mga nakikitang ilaw ay bongga, nandito na kami. After more than 1 hour of travel, nandito na nga kami sa Hong Kong at makikita nyo na ang napakagandang mga lightings, mga ilaw ng mga building na nagpapatunay talaga na nandito na tayo kasi sa Pilipinas hindi ganito kaganda ang makikita natin sa ilalim. Aminin nyo yan pag nagsakay tayo ng airplane. 'Di ba? Napakaganda ng mga lightings dito sa Hong Kong and majority talaga ng ginagamit nila is warm white na parang mga stars sa ilalim. Kaya nagsabi nga dito yung pilot namin na medyo traffic pa yung airport kaya hindi makalanding. Kaya 2 beses na kami nag-attempt ng landing pero busy pa rin kaya paikot-ikot ulit. So ganyan pala no, meron din traffic. Meron kasi napakadaming airplane na gustong mag-landing. So pag hindi pa makalanding, lipad-lipad lang muna sa itaas. So, ganyan yung mga nangyari sa amin noong flight. And ito na nga, napicturean ko din ito na napakaganda talaga ng view sa itaas ng airplane. Hindi ko alam kung ano ito, kung saang banda ito sa Hong Kong. Pero, it is Hong Kong and it's very nice view. Kaya naman nag-video-video dito ang person habang hindi pa nga nakalanding yung aming airplane. At sabi ko nga dito sa sarili ko, nako, back to reality na naman tayo. Kailangan talaga nating mag-ipon dahil sa Pilipinas, ubos talaga yung aking konting ipon at hindi ko naman pinagsisihan dahil nag-i-enjoy naman ako at masaya yung aking family, maganda yung aking vacation, yung pera makikita lang pero yung mga memories, yung time hindi na maibabalik. But this time talaga kailangan ko talaga mag-ipon para in case na gusto mo na mag for good anytime meron kang pera, 'di ba? So ayan na naka-finally nga after few attempt nakalanding na yung aming airplane at naghihintay na kami na pwede na kaming bumaba ng eroplano. So alam niyo naman mga Pinoy tayo, hindi pa nga na-open yung door, nagsitayuan na kami at kumuha na ng mga bag. So lahat ng mga passenger yan nakatayo na, parang excited na kaming lahat na bumalik sa aming mga duties and responsibilities. So most wala ng mga passenger dito sa airplane from Manila to Hong Kong is of course mostly is mga OFW, mga kapwa ko, mga katulong dito sa Hong Kong, mga OFW na nagbakasyon. So pagdating ko pala is nasa 10 PM na. So, ayan, dumiretso na agad ako dito para maghanap ng bus. And ready naman yung ating outfit dahil naka-jacket ako at alam kong sobrang lamig dito sa Hong Kong. Napakainit sa Pilipinas pero dito sa Hong Kong dahil winter nga is napakalamig. So, ayun na nga at magsisimula naman ang ating bakbakan. Mag-ipon na naman tayo ng maraming patience at maraming pera. So, thank you Lord sa akin 26 days na vacation. This is all.